namamatay kasi nga nakamana tayo ng kasalanan. Okay? So, it is not a direct biblical concept, or rather, it's a biblical text. Pero at least, to get the idea kung bakit born again po ang isang tao, kasi nga, meron sa atin na namatay. Okay, na kinakailangan buhayin muli. Hindi ito kayang mabuhay sa sarili mong paraan, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo po lamang. So the moment that you have the Spirit of God, you will now understand, maiintindihan mo na ngayon, yung mga bagay na spiritual. Amen? Meron po ba kayo nun? If you have the Spirit of God, you will enjoy listening to godly music. You will enjoy attending godly services. You will attend, or you will rather enjoy, di ba, the company of godly people. Malaking problema kapag mas na-enjoy mo yung sa mundo kaysa yung mga bagay na makadiyos. Amen? So from this day forward, mga kapatid, mga minamahal, you must understand that only by the Spirit of God can we understand everything about God. Kaya tayo na born again. Born again is not a religion. Born again is a lifestyle na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at hindi po ito sa sarili nating pagpapasya. Kasi nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi naman natin hinanap ang Diyos. Walang humahanap sa Diyos. Kasi kung may humahanap man sa Diyos, iba yung motibo. Kaya mapapansin niyo, lahat ng nagsasabing Kristiyano, or lahat ng tao pwede magsabing Kristiyano, until na maging biblical na. Kasi pag naging biblical na, doon maintindihan, ay, ayoko na. Kasi, alam mo yun, iba yung sinasabi ng Bible. May napanood ako, isa siyang lesbian. Ito matindi. Sabi niya, I am a child of God. Lesbian to, ha? Ngayon, Kristiyano ako kasi nararamdaman ko ang Espiritu ng Panginoon. Every time, lesbian to, ha? Na kapag humahalik ako o hinahalikan ko ang isang babae, nangungusap sa akin ang Espiritu ng Diyos. Ganun sabi niya. Tapos, yung mga nakapaligid nagtanong, saan sa Bible mo nakuha yan? No. Sabi yung ganun. Wala, di makita sa Bible yun. Kasi, yung relasyon ko sa Diyos, personal yan. Ay, mga gumagamit ang word na personal. Kasi nag-pray ako. Kita nyo yun, ha? Lesbian yan. Until we understand, again, the Spirit of God that is in you, na naiintindihan mo na ikaw ay susunod sa Panginoon at hindi ang Panginoon ang susunod sa iyo. Dapat malinaw yun. So you see, bakit natin ito pinag-aaralan? Mahalaga ang bawat mananampalataya na may Espiritu siya ng Panginoon. Ngayon, dapat alam niya ang pangungusap ng Panginoon. Amen? Hindi yung gawa-gawa mo lang. Baka naman yung iba sa atin, iba yung interpretation. Nararamdaman ko ang Espiritu ng Panginoon pag pinagpapala ako ng Panginoon. Maraming ganon. Now, ang challenge, ito. Paano nyo nalalaman ang pangungusap ng Panginoon? Diba? Anyone can say. Kaya nga sabi ko, nung pinanood ko yon, yung lesbian, sabi niya, I can feel, I can sense the Spirit of God. Kapag may hinahalikan akong babae, napupuspos ako, sabi niya. How would you know the Spirit of truth and Spirit of error? Mga kapatid, hindi ganon ang disenyo ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng kaayusan. Hindi maayos yun. Ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng kalinisan. Walang malinis doon. So now, we should understand the Spirit of God. Kaya nga tayo again, turning up your sensitivity to God's voice. Kasi naman, baka mamaya, Kristiyano ka nga, but sadly, you cannot know
you cannot understand the Spirit of God. Or palitan natin, mukhang mali yata yun. You can know, pwede mong malaman. Ang kulang lang siguro is the awareness on how to develop that sensitivity. Now, dito po sa ating mapag-aaralan, tignan po muna natin. Okay? The story is about Abraham and Sarah and Sodoma at Gomorrah. Oh, medyo magkanda halo-halo na. Now, bakit po ito nangyari? Because God visited to Abraham. Okay? During that time. And when God is visiting, meaning to say, gusto niyang makipag-communicate, makipag-usap. Ang Diyos po ba gusto makipag-usap sa kanyang mga anak? Definitely yes. Kaya hindi pwede maliitin yung prayer. Kasi nais ng Panginoon na tayo makausap. Kasi hindi ka pwedeng mabuhay sa mundong ibabaw na sang-ayon lang sa sarili mong karunungan. Kailangan mo ang Diyos. And for you to understand how to live this life is to talk to the source of life. Siya yung pinanggalingan. Sa kanya magtatanong. Sa kanya kahingi ng gabay. Okay, bilang isang nilikha. So God wanted to talk to Abraham to reveal himself. Now, dalawa ang gusto niyang iparating. Una, to promise a son. Okay? Ang una is to promise a son. Hindi pa ito yung main points natin. Ito pa lang yung outline. So kung bakit bumaba ang Diyos upang kausapin si Abraham is to promise a son. Bakit? Kasi God is what? A fulfiller God. Tagatupad ng pangako. Ibig sabihin, nung pinangakuan niya si Abraham, dadating ang pangako niya in due time and in desperate time. In due time, sa takdang panahon. Kaya huwag tayo magmamadali. Kapag sinabi ng Diyos na darating, hintay ka lang. Sa Diyos, walang late. Kaya nung si Sarah yung sinabi ang magkakaanak sila, natawa siya eh. Kasi sa kanya, wala na. End line na, tapos na. Sa pangtao, menopausal na eh. Kumbaga, she was barren and old at the same time. Tapos sasabihin niya manganganak. Kaya somehow, parang, paano ba yung tamang term? Na bad trip ang Diyos? Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa gagawin ko? Ibig sabihin, may imposible sa akin. Ako na Diyos. So, God visited Abraham to promise a son in due time and in desperate time. Bakit desperate time? Hindi ang Diyos. Sino? Si Abraham. Kasi para bang dumadating sa punto na para bang na-challenge yung kanyang pananampalataya. Lagi sinasabi ng Panginoon, I will make your lineage, alam mo yun, as many as the sand in the sea. Pero paano mangyayari yun kung baog at matanda na si Sarah? Kaya nga, nagkasala pa sila, tama? Binigyan niya si Hagar. Kasi ang intindi ni Sarah, magkakaanak ka, pero di sa akin, kay Sarah, ay kay Hagar. Bakit? Ano yun? Kawalan ng pagtitiwala. Amen? Ganon kaya tayo? Kulang ang tiwala natin sa Diyos. I'm so blessed by Christians, people who could challenge their faith no matter what. Ayuda lang yan. Mas mahalaga ang Diyos. Amen? Exam lang yan. Mahalaga ang Diyos. Tatandaan po ninyo, ang laging pakikipag-usap po ninyo ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Actually, nung sinabi niyo sa akin, kahit hindi nga kayo magpaalam sa akin eh. Pero bilang pagbibigay galang, paalam kayo. Pero pakikipag-usap niyo talaga ay sa Diyos. Dahil una sa lahat, alam niyo kung ano yung dapat niyong gawin. Di ba? Meron lang, alam mo yan, something. Ang tawag doon is moral dilemma. Amen? So ngayon, alam ng Diyos
God knows how desperate you are sa oras ng kawalan, sa oras ng undecisiveness. God knows that. So, nung bumaba itong si God upang kausapin siya, in due time, anong sabi ng Diyos sa kanya? In due time, magkakaanak ka. So what's the response? You have to wait. Nung sinabing in desperate times, tutugin yung panalangin mo, ano yung response? You need to trust. Meaning to say, both faith and trust, obedience and waiting, magkakasama yan. Amen? So yun yung challenge ng Panginoon sa buhay mo bilang sa mananampalataya. The second one, kung bakit bumaba ang Panginoon, not just to promise a son, but also to pronounce a judgment. Kaya sabi ng Diyos, si Abraham yung natin yung Trinity, nag-uusap. Okay? Kung siya yung magiging tagapamahala ng isang malaking bansa, dapat malaman niya ang judgment. Okay? Sa Sodom at Gomorrah. Imagine mo yun. Bakit? Kasi nga, tinuturing ng Diyos si Abraham as what? Friend of God. Kasi ultimo yung ganung desisyon, matindi, di ba? Tama? Abraham was called the friend of God. Amen? So, when he pronounced a judgment, anong ibig sabihin nito? Una, kung bakit nag-pronounce ng judgment ang Panginoon, sa verse 16 hanggang verse 22, to show how seriousness of sin has always consequences. Ang kasalanan, may bunga lagi yan. Hello? Ulitin ko. Ang kasalanan, may bunga yan. Pastor, yung kakilala ko, hindi pa rin pinaparusahan. Steady ka lang. Darating din yan. Kasi Kristiyano man yan o hindi, tandaan yung katangian ng Diyos, makatarungan siya. Kasi kung di tunay na Kristiyano, mas masakit ang parusa. Impyerno yun. Ngayon kung Kristiyano yan, gumagawa ng kabalbalan yan, wait ka lang. In fact, hindi mo nga dapat intindihin yung gumagawa ng mga ganyan eh. Amen? Amen. Di ba dapat maging topic sa devotion yan? Ang topic mo, kilalanin mo ng gusto ang Diyos. Kasi lalabas na para bang mas mabuti ka kaysa sa kanila. Ayaw yun na ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sa devotion po natin, you always focuses on the character of God. Ngayon, kung napag-uusapan yan, it gives you number one, a warning, huwag mong tutularan, and second, to pray for them. Ang hirap dun. Yung hindi mo nakakasama, tapos ipagpe-pray mo. Ang mas masakit nun, ipagpe-pray mo kahit na ginawa ka ng di maganda. Hello? Amen? Kasi nga, sin, in its seriousness, always, ano yan meron? Consequences. So, gusto makita ng Diyos kay Abraham, hindi ako nagbibiro. Pangalawa, not only seriousness in detecting sin, but also sensitivity, okay? Sensitivity to have when sin arises. Kasi hindi biro yung ginawa ng Sodom at Gomorrah, tama? So, sinasabi ngayon ng Diyos kay Abraham, you have to be serious that sin has a consequence. And second, you need to have sensitivity when sin arises. Hello? Madalas, kung bakit di natin nakikita yung kasalanan, kasi nakalublob ka na doon. Or, masyado na mataas ang tingin mo sa sarili mo. Na lahat na ng tao nagkakamali at ikaw hindi ka nagkakamali. That is what we call a sin of pride. Pride of sin. So, ang tanong ngayon,
Why we need to be sensitive to God's voice. Tatlo ang iiwan ko sa inyo. Number 1, He wants us to develop patience. He wants us to develop patience in an express world. He wants us to develop patience in an express world. Tayo ho kasi lagi nagmamadali. Madaling yumaman. Madali. Tandaan ho ninyo, hindi naman sinabi ng Diyos na huwag tayong gumawa. Sabi nga ng Panginoon, redeeming the time. Pero ang punto lagi dito, ang bottom line lagi dito, kaya nga pinag-uusapan natin, di ba? Ano yung title nga natin? Tingnan natin yung title. Turning up your sensitivity to God's voice. Hindi lagi nagmamadali. Pero hindi naman din dapat mabagal. Paano gagawin natin? Kinakailangan pakiramdaman mo ang Diyos sa pinaglilingkuran mo. Hindi pwedeng marunong ka lang sa sarili mo. Kaya totoo yung sinabi ng Proverbs 3:5, tama? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at lubusan at huwag magtiwala sa sariling karunungan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not to your own understanding. Okay? So, anong gagawin natin? He wants us, or we need to develop patience in an express world. Tandaan nyo separate yon. Kasi ang mundo at ang ginagalawan natin, ang spiritual na pamumuhay, magkaiba ho yan. Okay? Magkaiba. Sa mundo, lagi gusto nagmamadali. Kasi nga, gusto ng kaaway, bombarded ang utak mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Para at the end of the day, I'm sorry to say, kasama ako dito, pagod ka na at the end of the day, pero wala ka na-accomplish. Nakikinig? Iba yung napagod ka sa mga walang katuturang bagay at iba yung napagod ka kasi talagang hinanap mo kalooban ng Diyos. Maging maingat ho kayo. Hindi yung ibig sabihin na may ginagawa ka, spiritual ka. Iba yung hinanap mo yung kalooban ng Diyos at yun yung ginagawa mo patiently. Amen? Number 2, He wants us to increase our faith to sense His presence. He wants us to increase our faith to sense His presence. Nais niya na ang buhay mo bilang isang pananampalataya in area of faith, ano dapat ang nangyayari? Nag-i-increase. Hindi siya nagdi-decrease. Paano malaman? Yung series na situation na pinagdadaanan niyo, those are tests of faith. Ano unahin mo? Trabaho o Diyos? Doon ang susubok. Korean novela o hindi? To pray. In fact, even if the situation has no option, lagi ang pipiliin mo towards God lagi. Nakikinig pa po ba? Ang kaaway kasi, ang gusto nila lagi, okay, sige, busy ka. Okay lang maging busy ka, pero wag sa Diyos. Kaya alam nyo, ang laki ng tukso. Alam nyo bakit? Kasi dinadaya tayo ng kaaway Sige, okay lang na gawin mo yan. Pagod ka buong maghapon Pero sa totoo lang, pagod ka sa mga walang kwentang bagay. Amen? Doon challenge yung faith. Yung tipong pag magpe-pray ka na, pagpagod ka na. Doon challenge yung faith. Pag morning devotion, paano yung attitude natin? Ito na naman, devotion na naman. Instead na may pagpapasalamat, may pagrereklamo na. Amen? Nakinig mo ba kayo? Our attitude. Hindi ko sinasabing we're perfect. Nangyayari yun Ito na naman. Pero babaguhin mo yung isip mo Tama? Lord, gagawin ko to para sa iyo. Kasi ayoko mapalayo. Kasi mapalayo sa'yo, ibig sabihin nun, kamatayan.
Di ba? Walang sense ang gagawin sa buhay. So He wants us to increase our faith to sense His presence. Dapat ganun tayo. Mahalaga ba ang posisyon natin sa pananalangin? To some, sabi nila, hindi naman yan, basta tama lang yung puso mo. Yes, that is true. Pero as you grow in the faith, you would understand that our relationship habang nandito tayo sa lupa, mahalaga yung posture, tama? Kasi it's a sign of respect. May nagsabi, pag nakikipag-usap kayo, okay? Wala dapat ang presensya ng cellphone at any cost. Hindi siya nakalabas. Huwag mo siyang, kahit sabihin mong nag-uusap kayo, pero yung cellphone mo nandiyan, kabastusan pa rin yun. Kahit na di ba, pag nakagaya, talaga bastos yan. Pero itaob mo, pero andiyan pa rin siya, hindi pa rin siya ethically correct. The right way, the proper way, pag nakipag-communicate ka, ibulsay mo yung cellphone mo, turn off mo, kasi seryoso ka doon sa kausap mo. Hindi pwedeng nakipag-usap ka, o di kaya may meeting tayo, yung cellphone nyo lying around, hindi pwede yun. Kabastusan yun. Talagang totally, you set it aside. Kaya nga ginagawa natin sa church, doon yung naiintindihan kung bakit ko siya pinapalagay sa harap. Nagigets? Even kayo, yung mga young people, may kausap kayo, teacher nyo, o kahit parents ninyo, pagkausap nyo magulang ninyo, tanggalin ang presensya ng cellphone at any cost. Learn that. Sabi ng mga young people, yeah, that's true. So, balik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina. Okay lang ba na mag-pray na nakahiga? Yes. Kung may sakit ka at hindi ka makatayo. Tama? Okay lang bang mag-pray na nakahiga? Yes! Pero tatanungin mo sa Lord, Lord, payag ba kayo? Ang gulo ng sagot, no? Pastor, ano ba talaga? Tama? You see, tama yung sinabi ng 2 Corinthians 10:5. Tingnan nga natin, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Naging memory verse natin ito eh. Tama? Casting down imaginations, if I'm not mistaken. 2 Corinthians 10:5. Ano sabi? Hindi. King James mo, Brad. King James tayo lagi. Yon, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and dalhin into captivity. Ibig sabihin ng captivity, hindi mo na siya papakawalan. Bihag mo na eh. Kumbaga, talo na siya. Hindi na siya pwedeng tumakas, bihag mo na. Anong ibibihagin? Every thought to the obedience of Christ. Ganito yung ibig ko sabihin. Minsan, gusto mong ilaban kung ano yung nasa isip mo. Di, naiintindihan naman yun ng Lord. Di ba? Minsan may laban eh. Pananamit. Di ba? Okay lang yan, Pastor, kasi si Lord, hindi naman yan tumitingin sa panlabas. Sa puso yan tumitingin. Ang tawag dyan, exalting your knowledge before God. Kasi hindi naman tanong dito kung ano yung opinion mo. Kaya nga, it's not about you. It's about Him. Kaya tatanungin natin siya. Lord, gusto mo ba to? Lord, gusto mo ba itong posisyon ng aking katawan, itong pananamit ko, itong isipan ko? Gusto niyo po ba ito, Lord? Hindi ka tinatanong. Kasi nga, kung bakit ka na hindi tatanungin, kasi hindi na ikaw yung nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa'yo. Tama? So tama yung sinabi dyan. Kinakailangan bihagin. Kapag binihag mo na, kasi ibig sabihin talo na yun eh. Bakit hindi mo na maibigay ang kaisipan na yan kay Lord? Kasi pinapanalo mo.
talunin mo muna bago mo mabihag. Amen? So when we are talking to God, or we wanted to hear, to listen to God's voice, ano gagawin natin? You must increase your faith. You must increase your faith. Paano mag-i-increase yung faith natin? Kung sino-sino pinapanood natin, kung sino-sino yung sinasamahan natin, kung ano-ano yung ginagawa natin, kung ano-ano yung sinusuot natin, kung ano-ano yung pinakikinggan natin. Hindi mag-i-increase ang faith. Amen? Warning to lahat sa atin, and even myself, lahat tayo. We wanted to increase our faith to please God. Pamatawa Diyos. Pangatlo, at dito tayo magwawakas. He wants us to have sensitivity to know and to avoid sin. He wants us to have sensitivity to know and avoid sin. Ulitin ko. Take note na kayo. He wants us to have sensitivity. Nais ng Panginoon maging, alam mo yan, malakas ang iyong conviction. Sensitivity to what? To know, upang malaman. And to avoid, iwasan, ang alin? Kasalanan. Though it's a general term, kayo na nakakalam kung ano yung kasalanan na to. Ano ba yung kasalanan na nagpapabagal na pananampalataya natin? Habit ba ito? Bisyo ba ito? Pag sinabing bisyo, hindi lamang yung masamang bisyo, kagaya ng sigarilyo, sugal. Maraming bisyo. Love life, barkada, pinapanood, pinapakinggan, music man yan, or telenovela man yan. Those are the kind of sin that we need to have sensitivity from. Amen? How about sensitivity sa katabi mo kapag mayroong preaching? Yung temptation na may gusto kang ikwento, bakit gano'n? No? Pag may preaching, tapos katabi mo yung kaibigan mo, doon yung temptation na ang dami mong gusto ikwento. So, exalting the knowledge of God, alam mo yan, bubulong ka ngayon. Uy, bala mo. Parang ang simple lang, no? Ang simple lang, no? Tama ba? Ang simple lang, pero ito yung mga paraan na pwede natin masabi para maging bingi tayo sa panawagan at boses ng Panginoon. Hindi ba siguro yung katabi mo, malay mo, yung pangangailangan mo kung nanay ka, aray, muli kami, ano kayang ulam mi? Kung mo may kapagluto. Diba, tratamalan na rin anak ko mga tamad, ano, may makatambak no na naman. Panyapingilan ko na ata. Mga isip na ganon. Tama, di ba? It may be simple, but, oo. And the Lord wants us to have what? Sensitivity. It takes discipline to do that. Discipline. Madalas yung iba, bumibigay pa rin. Pero lumalaban naman, at least lumalaban. Dapat may paglaban. Ang tawag dyan sa buhay Kristiyano, struggle. Pag hindi ka nag-i-struggle, sumasakay ka lang sa kasalanan. Pero the fact na nangyayari yan, you have to struggle. Yung term na struggle, hindi lamang yung condition yan, kundi kung ano yung pinaglalaban mo sa pananampalataya. Nagkamali ka, okay lang yan, struggle. O, next, ano uli? Laban uli. Kahinaan mo, kulang ka sa pananampalataya. So, para makatipid sa pagkain, may birthday, may piyestahan, hindi ka nag-attend ng prayer meeting. Bakit? Panawid gutom. Nangyari, okay lang yan. Wala mag-judge sa iyo. At kung may mag-judge man sa iyo, tatandaan mo, ang Diyos ay makatarungan. But you have to understand, you have to fight it. Amen? Hindi ibig sabihin na nagkamali ka, that's the end of the world. No.
Walang taong pwede tumuldok sa'yo kundi ang Diyos lang. At hanggat hindi pa tinutuldukan ng Diyos ang buhay mo, habang buhay, may pag-asa. The hope that God gives to every one of us is so powerful na walang pwedeng makapag-alis niyan sa iyo. Diba? Faith, hope, and love. Sabi ng 1 Corinthians 13. Diba? Ano nga kasi yung memory verse natin? Romans chapter 8 verse? Memorize yun na ba? Ano yung simula nun? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Ganda na, no? Actually, dapat yung memory verse na yun, pwede yung February. So nga lang, pero talaga, salita pa rin ng Panginoon yan. So same thing as hope. Walang pwedeng makapag-iwalay niyan sa iyo. Amen? Yun ang kagandahan lang nasa Panginoon. Kaya, maglingkod lamang po tayo ng may katapatan at pagpapatuloy. That is how, okay? Yun yung paraan to turn up your sensitivity to God's voice. Amen? I hope and I pray just like Abraham. Diba? May mga struggle din kasi siya eh. Pero at the end of the day, he was called the friend of God, the father of all faith, or the father of faith. So sana ganun din po tayo. Habang tumatagal, lumalago, tumatatag po tayo sa pananampalataya. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pag-iingat at paggabay po sa amin. Salamat sa imbanal na salita na nagtuturo sa amin sa mga bagay na dapat po namin gawin. Father, we ask that you continue to bless us, to guide us, O God. As we walk in this life, I pray you continue to give us your wisdom. Lord, kailangan namin ng karunungan kasi po kapos ang aming kaalaman. Kaya hiningi ko po, Panginoon, ngayong gabing ito, ano mang katigasan ng ulo, ano mang paglaban na meron sa puso't isipan po namin, ay isuko namin sa iyo at hayaan po namin na ang banal na Espiritu ang siyang manguna upang mapakinggan, maisabuhay ang iyong kalooban. Salamat po ng marami ang binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Magandang gabi po sa atin lahat.